So, hello guys! Good morning guys! For today's video guys ay gagawa tayo ng kabsa for may alaga. So, siya lang isa ang lulutuan ko guys dahil siya lang naman ang mahilig sa kabsa. Yung isa niyang kapatid na maliit, hindi yun kumakain ng kabsa. So, mag-prepare tayo ngayon ng mga kakailanganin sa kabsa. So, first is naghihiwa ako ng kamatis para siya, i-blend ko siya. So, ayan, hinihiwa ko yung kamatis. Pagkatapos ko nitong maghiwa ng kamatis ay ilagay ko siya sa blender. So maga kasi akong nagising guys. Nagising ako mga 9 o'clock kasi andito din yung asawa ko. So pinakain ko muna siya bago siya pumunta sa work. So hindi na ako natulog ulit. Naglinis na ako and ayun na nga guys. Tapos kung maglinis ay nag-decide na ako na magluto bago ako maligo para hindi ako mangamoy. So ayun, nilagyan ko ng konting tubig yung guys, yung tomato para ma-blend siya. Right after, maghihiwa na rin ako ng bombay. Saka yung ahos na kakailanganin ko. So, ayan, hinihiwa ko na siya, guys. And, pagkatapos ito maghiwa, ay i-prepare ko na din yung bigas na kakailanganin. So, ang kinuha ko, guys, isang taka lang, guys, na maliit. Kasi, yun nga, siya lang naman ang kakain. So, ayun na nga, guys, naghiwa na ako ng mga sibuyas. So, maganda din ang tulog ko guys. Nakatulog ako ng 6 hours, so diba? So, maganda din yung gising natin. Kaya sinisipag si Inday, chares. Pero kailangan talagang masipag guys kasi wala naman talagang ibang magluluto. Sa alaga namin, kami ang nagluluto ng pagkain ng alaga namin. May cook kami dito pero hindi sila nagluluto para sa bata. So, kami yung nagluluto. Salitan kami kung sino lang may gusto magluto. Pero usually ako lang yung nagluluto para sa alaga ko. Lalo na pagkapsa kasi siya lang naman ang kakain. So yun na nga guys, hinihiwa ko na yung ahos. Tapos yun guys ay syempre lalagay natin sa basura. Lalagay natin sa basura para walang dumi. Ayoko kasi ng makalat guys pag ako nagluluto. Kaya pagkatapos ko ng mga hinihiwa ko, binabalik ko talaga yung mga gamit yung hinugasan ko. Kasi gusto ko pag natapos siya ay tapos din ang aking trabaho. And nagkuha tayo ng kunting manok. Kunti lang guys kasi nga siya lang naman kakain at hindi niya yan kinakain guys. For decoration lang yan o pangpalasa lang. Hindi siya kumakain ng manok. Nilalagay ko lang siya para may lasa yung kanin. May lasa yung kabsa. So ayan na nga guys, na ready na natin. And yun na. Magsisimula na tayong magluto ng ating kabsa. Madali lang naman itong lutuin guys. Dati akala ko ang hirap-hirap kasi maraming proseso. Pero pag nasanay ka na, ganun talaga. Sa umpisa lang talaga lahat mahirap. Diba? Kagaya sa ating buhay. Sa umpisa mahirap. Pero pag natutunan mo na, ay magiging madali na lang siya. Diba? So ayan, hinagawasan ko yung kabsa rice kasi ano ko siya, ibababad ko siya para mahumok siya. And then, ito na yung guys, yung tomato, biniblend ko siya. So, while nag-blend ako, nagpaano ako ng tubig. Nagpakulo ako at ilagay ko doon yung manok. At lagyan ko ng paminta, lagyan ko ng asin. And ayan na nga guys, ginisa ko na yung ahos. So, ayan, kumukulo na yung natin, yung may chicken. Kasi mamaya ilalagay natin yun sa kabsa, yung tubig na yun. So, nagigisa na ako guys. Nilagyan ko na ng ahos. Nilagyan ko na ng bawang. So, ayan na siya. And right after natin magisa, ay yun lang guys. So, ayan. Nilagyan ko na ng ahos. Tapos, pinapa-brown ko muna yung ahos guys. Kasi para masarap siya. Para maamoy din siya. So, itong kabsa na to, simple lang talaga to guys. Wala to masyadong mga ricados kasi nga kakain alaga ko. So, ilalagay ko lang dito ay yung pamintang konti, saka yung Knorr cubes ang ilalagay ko lang. So, ayan, pinapa-brown ko na siya guys. So, right after nyan, ay ilagay ko yung yung biniblend ko na tomato. So, dapat yung biniblend mo guys, blend talaga yung tomato. So, ayan na siya guys. Nilagay ko na siya. Tapos, ukay-ukayin lang siya. Ayan. Then, pagkatapos, ay lagyan mo ng kunting asin. Kunting asin lang guys para hindi siya masyadong maalat.
Lagyan natin tapos takpan natin siya. Diba? And while naghintay ako guys, syempre hinugasan ko yung blender. Kasi para wala akong hugasin. So, ganun lang guys. Para-paraan lang guys. Ayoko kasi na matambakan ng hugasan at gusto ko malinis talaga guys. Kasi may susunod na pupunta dito sa kusina. Hindi siya maimbirna. Lalo-lalo na hindi ko to baluarte. So, kailangan ko maglinis. So, diba? So, hinugasan ko na siya. Lahat ng mahugasin. Hinuhugasan ko na while waiting doon sa tomato na nilagay ko guys. Na pinapakuluan ko siya. Hinintay ko siya na bukal-bukal. So, ayan na siya guys. Bukal-bukal na siya. So, right after, maglagay tayo ng konting tomato paste para pantay yung kulay. Chares. So, ayan. Lagyan ko na siya ng tomato paste. And then, lagyan ko siya ng konting nor cubes para masarap. Kasing sarap na. Charat. So, nilagyan ko siya ng konting nor cubes para may lasa talaga siya. So, yan yung sikreto sa pagluluto guys. Lagyan natin ng nor. Diba? Marami tayong mga sikreto. So, right after, takpan natin siya. And, hayaan natin siyang bumukal-bukal. So, while nagbukal-bukal siya guys, yung pinakuluan kong rice ay tatanggalan ko na siya ng tubig para maka-drain na siya, diba? So, kailangan talaga guys, yung rice ay isok mo siya for mga 30 minutes lang. So, ayan na yung kabsa guys. So, yun na siya. Lalagyan natin siya ng konting korkom. So, maganda to sa katawan ng korkom guys. So, yung korkom, pampakulay-kulay. So, lagyan natin ng konti para mukhang kabsa talaga siya, diba? Pangit naman kasi ang kabsa tapos puti. Kasi ang kabsa talaga ay yellow. Diba? May kabsang puti, may kabsang yellow. Pero ang favorite ng alaga ko ay may kulay. So, right after na yan guys ay yung pinakulo ko ay sinala ko na siya. Alam niyo bakit ko sinala guys? Kasi yung mga flex ng tomato, ng bombay, ng ahos, andyan masala ko siya kasi hindi siya dapat masali dun sa rice paglagay ko mamaya. So, dapat mamaya sabaw na lang yan siya. So, kailangan talaga siyang salain, diba? Para mawala-wala yung mga Kasi pangit naman pagkain mo may mga ahos-ahos, lalo na yung alaga ko pa naman nakakain nito. So maarte pa naman. So, kailangan tanggalin natin siya. So, yan, kailangan mo piga-pigain kasi sayang yung sauce, diba? Na ginawa mo dyan. So, right after nyan ay ilagay na natin yung rice. So, ayan na yung rice. So, ilagay na natin siya sa kumukulo. Then, right after, pag nalagay na natin, ay ukay-ukayin natin siya. So, ayan, inukay-ukay ko na. So, yun siya guys. Hayaan lang natin siya guys na ayan na siya. So, hintayin na lang natin siya na mag-drain yan siya guys mamaya. So, takpan ulit natin siya. So, while naghihintay tayo, maghugas na naman ulit tayo. Siyempre, maghugas tayo para wala tayo. Sinasabi ko kanina, wala tayong tambak na hugasan at malinis. Parang mamaya walang bakas na nagluluto tayo, diba? Para naman maging masayang kasama nating nakatoka dito. Nakatoka dito sa kusina, diba? So, ganun lang ang buhay, guys. Dapat magkaintindihan lang talaga kayo, diba? Bait ko, charos, mabait ako, guys. Matagal na ako mabait. Kaya nga, kasundong-kasundo kami dito sa mga katrabaho ko. Never pa kami nag-aaway dito ng away talaga. Kasi kadalasan sa mga isang bahay, yung mga kasama, hindi sila nagkakasundo. Nag-away-away, walang tawag nito, walang pagtutulungan, kanya-kanya. Pero kami dito sa bahay, praise God, alhamdulillah, okay kami. Wala kaming mga issue sa life. Tulungan lang talaga guys kung sino yung available. So, ayan na nga siya guys. Tinignan ko na ulit yung kanin. So, inukay-ukay ko na siya. Tapos, tinakpan ko siya ulit. Diba? Tinakpan ko siya ulit. And then, yun na nga guys. At after ko siyang natakpan guys, naready ko na yung butter. So, kailangan lagyan natin siyang ibang butter guys para masarap siya on top sa kanin na niluluto natin. So, charan! Ayan na siya guys. Nag-drain na siya, diba? So, ayan na yun siya. Tapos, lagyan na natin siya ng
chicken. Alam niyo, nakita niyo kanina guys, yung pinakualuan kong chicken. So, ilagay natin siya sa ibabaw. For ano lang yan siya guys, for display purposes. Charas. Tapos, ilagay natin yung kinat natin na butter kanina. So, naglagay ako ng 3 para masarap. So, ayan, nilagyan natin ng butter na siya sa ibabaw. Diba? Kunti lang yan siya guys. Kasi siya lang naman. So, yun na nga. And, nilagyan natin siya ng foil guys para masarap talaga yung pagkaluto niya. So, yun na. Pahinaan ko na lang yung apoy niya. Tapos, ayun. Maluluto na siya mga 15 minutes. So, kinuha ko na yung lahat ng mga hugasin ko guys at huhugasan ko siya para walang bahid na nagluluto ako. Charos. So, kailangan natin punasan yung mga pinaglulutuan natin para para yung susunod na magluluto ay hindi ma-imbyer na, diba? So, what I told you before. So, nililinis ko talaga yan siya guys pagkatapos ko magluto. So, ganun dapat guys, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin dyan. Para maging okay kayo, makasundo kayo, do your part, diba? So, yan, hininaan ko na siya guys. And after 15 minutes, ay papatayin ko na kasi sure ako na luto na yung kabsa natin. So, ayan. Tapos, serious ako. So, ayun, kinukuha ko na lahat ng mga hugasin ko. Siyempre, kailangan nating hugasan lahat. Diba? Ayan. Hinugasan ko na siya lahat, guys. Tapos, bahala na silang magsalamsan naman yan. At least, nahugasan ko siya. O, diba? So, yun lang siya, guys, for today's video. I hope na mag-enjoy kayo sa aking vlog na to. At sa mga hindi pa nakagawa ng kabsa, ayan, for your alaga, sa mga nanis dyan, try nyo paluto yung kabsa. Kasi ang kabsa naman ang national food ng mga Arabo eh. Ito yung pinaka nila, favorite food nila. Especially pag may mga parties or kung may mga ano-ano dyan, mga kaitsusan, ang kabsa ay hindi mawawala. So, good thing kasi yung alaga ko, kumakain talaga siya nito. So, ingat po tayong lahat. I hope na nag-enjoy kayo. Thanks for watching. Bye-bye!